Sumabog ang isa na namang SpaceX Starship spacecraft sa ikawalo nitong test mission. Ilang minuto matapos ang liftoff sa Texas, United States, nawala ng kontrol ang Starship at nagpaikot-ikot bago sumabog dahil sa multiple engine shutdown. Sa Bahamas, nakuhanan ng debris mula sa pagsabog na mistulang fireworks. Ito ang ikalawang attempt ng Mars rocket program ni Elon Musk na nauwi sa pagsabog ngayong taon. Umagos sa mga ngiti kamakailan sa Cebu, Ocean Park lang sa mga bisita, may nakipagkulitan. Hindi ito mga isda, kundi isang merman. Opo, yung lalaking bersyon ng mermaid o sirena. Meet John Clark, aka Merman Clark, ang guardian of the ocean. Si Clark kabilang daw sa isang grupo ng mga professional mermaid na nagtatanghal sa mga event. Ang kanyang nag-viral na video, kuha raw nung dumayo sila kamakailan sa Cebu. 2 days kami dun sa Cebu Ocean Park to showcase our skills, creativity, and artistry underwater. Si Clark, empleyado ng isang technology company. Pero nitong 2023, nag-isip siya ng bagong hobby. Nag-start ako mag-freedive. Sabi ko, parang gusto ko itry yung pagiging merman. Kasi I want something different. Mas na-enjoy ko siya. Yung goal ko is to break the stereotype. Bagay raw na kanyang na-achieve. Ang sarap sa feeling na yung mga bata pumupunta sa akin na mag-hi, naggaganyan ng hearts. Nakita nila yung minag-merman na. Ang mga sirena, mga maalamat na nilalang sa dagat na may ulo at upper body ng tao at buntot ng isda. Halos lahat ng kontinente sa mundo may bersyon ng mga nilalang na ito. May ilan pa nga naniniwala ng pagpapakita nila masamang pangitain daw. Madalas kasi silang inuugnay sa mga trahedya sa karagatan. Pero hindi ang isa na marahil sa pinakasikat na sirena sa mundo, ang Little Mermaid, na likha ng Danish author na si Hans Christian Andersen. Pero alam niyo ba na may isang nilalang sa ating karagatan na madalas daw mapagkamalang sirena ng mga tao noon? Ito ang mga dugong. Ang katawan kasi ng aquatic mammal na ito, nagmumukhang katawan ng babae na may buntot kapag nasa tubig. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon ngayong weekend sa ilang bahagi ng bansa. Pero meron ding mga lugar na uulanin. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng pinakamainit sa weekend sa Dagupan, Pangasinan, Cuyo, Palawan, Iba, Zambales, Iloilo City, Cotabato City at Butuan City. Maaaring pumalo yan sa 40 hanggang 42 degrees Celsius. Malinsangan din sa Metro Manila kung saan aabot naman sa 38 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index. Samantala, nagbabalik na rin ang epekto ng shear line kaya bukod sa amihan at easterlies, magdadala rin yan ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon bukas lalo sa eastern portions. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Samar at Leyte provinces at ilang bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din ang panahon sa linggo pero bahagyang babawasan ang ulan paglalim ng gabi. Sa Metro Manila, may tsansa ng thunderstorms ngayong weekend, lalo pagsapit ng hapon o gabi. Inalmahan ng isang grupo ng mga telco ang Konektadong Pinoy Bill kung saan hindi na ire-require ang prangkisa sa mga gustong maging internet provider sa bansa. Nakatutok si Oscar Oida. Pasado na sa third reading ng Senado at nasa bicameral level na ang Konektadong Pinoy Bill na naglalayong palakasin ang koneksyon sa internet sa buong bansa, lalo sa mga liblib na lugar. Kabilang sa laman nito ang pagtanggal ng mga franchise requirements para dumami ang internet provider sa bansa. Ang nilalayon po nito ay mabuksan ang ating market para sa mga data, at tinatawag po natin data transmission providers, yung DTIPs. Meaning, inaalis po sana yung franchise para po sa mga data providers. Pero umaalma ang isang grupo ng mga telcos na hindi raw nakonsulta at dumaan sa butas ng karayom, magkaprangkisa lang. They went all through that process. After a few years, ito na sasabihin na okay, hindi na tayo kailangan ng franchise. Posible rin umanong magka-security issue. Tanggal yung requirement na yun o yung safeguard na yun,
napaka-critical ng telecommunications, lalo ngayon sa political environment. Mataas din umano ang mga multa sa panukala na malaking telco lang anya ang kayang magbayad. Nabanggit na yung fine niya is around 5,000 to 2 million pesos a day. Sa Bill of Rights natin, sa Constitution, no, yung excessive fines, pinagbabawal yon. No? Dapat di ganun kalaki. Ubus din kaming mga maliliit. Paglilinaw ng DICT na isa sa mga lumahok sa pagdraft ng panukala. Ang hindi lang ire-require na magprangkisa ay yung serbisyong limitado lang sa internet o data. Ang lifting po ng franchise are only for data providers, but not for the telcos in particular. So, ito po ay naglalayon para po yung mga small players or new players na pwede po siya magbigay ng internet, ito po yung pwede na po nang walang franchise. Pero yung po mga telcos, as provided by law, doon po sa proposed bill, hindi naman po inaalis yun. Kung mag-ooperate po kayo na parang telco, meaning meron pong voice, merong ano po yung binibigay ng telco is yun po yung kailangan ng franchise. Pero pag data po siya, hindi po siya kailangan na mag-require ng franchise. Pwede rin daw tugunan ng ibang reklamo kapag inaayos na ang IRR o implementing rules and regulations ito kung maisabatas na. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Bukod sa pagbida sa mga kandidato ng administrasyon, ilang isyu ang idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya kanina. Kabilang ang hindi pagsuko sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at pahaging laban sa pananakot at maaanghang na salita. Nakatutok si Mari Zumali. Sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pili, Camarines Sur, muli niya idiniin ang pagdepensa sa ating karapatan sa West Philippine Sea, lalo ngayong tumitindi ang mga naratibo sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Hindi po natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sino pang dayuhan. Bukod sa kaunlaran at kapayapaan, tunay na trabaho, kabuhayan at suporta sa maliliit na mga manggagawa, magsasaka at mangingisda ang solusyong ipinapangako ng Pangulo sa mga Bicolano at sa buong sambayan ng Pilipino sa nalalabing panahon ng kanyang termino. Ang kailangan po natin para tayo'y umunlad, hindi po ang pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga mainit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng maospital noong February 14 dahil sa double pneumonia, muling narinig sa Vatican ang boses ni Pope Francis. Las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Sa audio message po ng Santo Papa na ipinarinig sa prayer service sa St. Peter's Square, nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagdarasal para sa kanya ang paggaling. Ayon sa Vatican, nananatiling stable ang kondisyon ni Pope Francis at wala pang bagong episode ng respiratory crisis. 3 sospek ang dinakip matapos masangkot sa isang uri ng rent sangla na may kasama ng extortion. Isa sa kanila, pulis. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng senyas mula sa complainant. Mabilis na pinadapa ng mga otoridad ang tumanggap ng pera sa entrapment operation. Ang isa pang inaresto, isa pa lang pulis na may ranggong police staff sergeant. Na-recover sa sasakyan niya ang isang long firearm at isang baril na walang COMELEC exemption. Sa follow-up operation, naaresto naman ang ikatlong suspect sa sinasabing modified na rent sangla na may kasamang extortion. Nakapost na sa social media, kailangan ibalik yung Toyota Fortuner kaso kailangan ng kapalit na SUV. I-implicate nila sa isang rent sangla
scheme o modus. Tapos matatakot to si complainant. Sa takot niya na maaari siyang makasuhan, ay isinorender niya yung possession ng sasakyan niya dito sa mga nahuli natin. Okay. Pag daw hindi ko natubos yung sasakyan ko, ibebenta daw nila, ibebenta na, itatawid na daw sa ibang lugar. Transfer ng walang deed of sale, nagawa nila ng deed of sale, nang walang yun ang ko sa kanila. Kaya sabi ko talagang modus nila yon. Depensa ng suspect. Nakiusap lang yung kumpare ko, nasamahan siya. Sa utos nga natin ng ating director na si Judge Jaime Santiago, sinampahan natin ito ng robbery extortion, sinampahan din natin ng carnapping. Yung main subject natin, kinasuhan din natin ng falsification of public documents. Plus, yung police, na active police, kinasuhan natin ng violation ng gun ban law. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, napanood niyo po ba kagabi ang aking transformation bilang si Tata 2.0? Well, hindi po dyan nagtatapos ang twist sa My Ilonggo Girl. Dahil kasabay ng revenge ni Tata para sa kanyang pamilya, maguguluhan din ang kanyang puso. Kaya help me choose mga kapuso, is it Team John Paul or Team Francis? Makichika kay Lars Santiago. Matapos ang magkakasunod na paghihirap, hindi na magpapaapi ang ating Ilonggo Girl na si Tata version 2.0. Panalo ulit sa ratings ang episode kagabi, kung saan talagang sumakses si Tata. Binigyan kasi siya ng opportunity ni Ivana para gawing head chef at business partner ng kanilang restaurant. At di lang siya nakahanap ng bagong kaibigan, nabigyan din ng bagong bahay at pangmalakasang makeover na nakakasobrang Latina. So tingnan natin kung paano ba siya magti-take revenge dun sa mga umapit talaga sa kanya. Anong gagawin niya pag nakita ulit sila ni Francis? Lalong mae-excite ang mga kapuso sa napakaraming eksenang mangyayari, kabilang ang muling paghaharap ni Tata at ni Venice. Gayun din ang pagkikita nila ni Francis. Bakit ngayon ka lang? Pero paano kung late nang marirealize ni Francis kung gaano kahalaga si Tata sa kanyang puso? At ang charm niya, di na umuubra kay Tata? Pinatayan ako ng ilaw. Sinasabi ko, okay siya, mabait siya, pero parang ang boring niya. Wow. Pero nung naka-work ko po siya, ay baliktad talaga. As in, mali yung first impression ko sa kanya. Sobrang kulit pala ni Michael, tas madali po siyang makausap sa kahit anong bagay. Game siya sa kahit anong bagay, especially at work. Talagang binibigay niya yung best niya. I was learning throughout working with Julius how she's a woman of substance talaga. She's very diligent, and that's something very charming of her. And working with her, ang dami kong natututunan. Siguro with her experience, dinadala niya but in such a light way, kumbaga na nandun siya para gumabay, para tumulong, at hindi siya, she's very selfless. Dapat ding abangan kung anong mangyayari sa pamilya ni Venice, lalo't isang kasinungalingan na naman ang kanilang gagawin. Sino nagpaampun sa'yo? Carmen ang pangalan niya! Ikaw nawawala ko, anak. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.